Masarap po tuti. Okay na po. Sa Pwede ngalan na. ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Wala ring at di makita ito, anak ni Maria. Pakinig ka. Kapagkat di pa talaga, ay may ibang gagawin pa, misteryo, walang kaparang. Gusto sa pagkawala ni Kristo. Pumasok sila sa templo. Doon nakitang totoo tuway. Di mamagkano. Narot ka sa luha ng marunong na pawa, kahit siya isang bata, pantas na nunukala at matuwid kung magwika. Tinalo ang mga pantas at doktor, natakpan ng mga libro, palibat sa ngay verbo Diyos at taring totoo. Ang tanang mga bihasa, lihan at nagtaka, ang wika ng isa't isa, ay sino kaya nila ang may anak na ang sa kaniya? Pag-iharap sa lalapit na mga agad, ang inang bilang mapalad at pagkabati sa lahat ito. Bunso kaniyang anak ko, ano kami ginayon mo? Ako tampo ng ama mo, parang ulol na totoo ng paghanap sa iyo. Naging sala, gawang di mo minaganda, at kusang umiwalay ka. 3 araw na balik sa iyo ay pagkita. Sumagot kapag karaka si Jesus, nabiring ina. Ito ang pinagbadya. Babae, bakit baga ako iyong kinikita? Iyong alam, kahit ako'y umalis man, wala akong parurunan, kundi sa pagsunod lamang sa Diyos. Nang ito'y may pagsulit ng break, di na umimik, si Jesus agad kinawi. Parang ano yun? Ano na ba? Nawala. Ako naman ito. Nawala nga. Nawala din eh. Si Maria at ni Josep at Nuina sa Nazaret. Sandali, nawala ang ano din eh. Pakisala ng Lumalapit araw-araw Gamitin ayaw. itong si Jesus
Diyos na mahal, Ayan. ngunit Hanapin mo yung ere. hindi sinusuway ang utos na ano pa man ng ama't inang magulang. Yes, Mari. Yan na. Ito'y siyang sabit sulit sa Ebanghelyo at sambit ni San Mateo tumitik na itong berbong marikit et erat subditus illis. Ang makatuwid nga baga, itong si Jesus naman. Wala na yata tapos. Tutumang Diyos siya, sumunod at tumalima kay Josep at kay Maria. Okay, Mario, ikaw na. Pagkalinga, tuwi na si Josep at ni Maria. Kahit minsan ay Bro Eddie, nagbawas aral. sa puso nilang dalawa. Mahalaga itong aral sa pasyan ay orihinal. Siyang dapat tularan. Ang mag-asawa ay magmahalan, magsunuran, gabit araw. Anak na mapagsuway sa matinang magulang. Dito ay iyong pagmasdan, mga gawang kababalita, Diyos na maaaring Siyang darakila ng langit, kusa. sampu ng lupa. Lahat niya ay kanyang gawa. Ngayon ay nag-asalba at pagbibigay. Halimbawa, Walang muntimang pagtingin sa matinang nag-angkin. Kung utusan ka maray, dumatabog, ang wika ay isa pa ng iyong ama't ina. Ang tugon mo isang libo na. Paglaban mo rin talaga at pagsuway sa kanila. Pagsilang niya at matalas, nakala o anak na sulubi ka, asal mong lubang masama sa iyo'y Kung di mo tambing bawasan ang mga liko mong asal, totoong iyong kakamtan, ang lahat mong kahirapan dito nga sa huling araw. ikaw palisan at gunita yung tuwi na. Hirap sakit na lahat na, pawang tinig sa binata ng iyong ama't ina. Kahit na tagtarin mo ang laman at 10 buto,
10 tanang balahibo, di pa sukat ibayad mo sa mga hirap sa iyo. Iibahin ng iyong pagkatsuwain ay hindi ka katutuhin. Bagkus ka pang iring ng Diyos na po natin. Iyo pa yun? Kaya ngayon ay ang dapat kay Sos tumulad sa pagsunod at maluwag sa anumang ipag-aatas namat inang nag-iingat. Malapit ng mga aral si Jesus sa katauhan. Ibig ngang ipatanghal ang kaniyang kadiyusan sa tao makasalanan. Ngunit ang kasing esposo, Ama sa haka ng tao, si San Jose bagang santo, natanto rin nga totoo ang sasapitin ng berbo. Kaya nga nang di makita ni Josep ang wadlang dusa ni Jesus na iwi niya, hiningin ng buong sinta siya'y mamatay na una. At hindi nga matitis niyong banal na si Josep na makita at masilip ang madlang hirap at sakit si Jesus nakasitibig. Nasang magaling ni San Josep na bibuti. Agad namang sinunod din ng Diyos na bawain ang kaniyang pita't hilig. Yaon ang siyang mula na ng pagkakasakit niya, kinakalinga tuwi na si Jesus at si Maria, si Josep na mapaninta. Ay katuto at malinis na esposo, kinalingang ang totoo ng poong Jesucristo at ni Mariang masaklolo. Sa kalubhaang di hamang ng sakit nitong mapalad, di na inipsa ng lagnat, ito na ang siyang wakas buhay niya, mabanayan. Walayan nitong maginang timtimay, ang alagay matibay sa kanyang pagkaratay hanggang sa napadang buhay. Wala nga ni makapara itong pagkamatay niya.
daig ang santong lahat na sa kamay nitong magina pumanaw ang kaluluwa. Marikit nitong timtimang si Joseph, sinalubong ng Angheles, pinupuring walang patid tuwing walang hahuli. At kanilang inilagay sa sinungan ni Abraham, sabihin ng katuwaan, sayang hindi ano lamang ng lahat ng mga banal. Una-una na malitang ang talaga sa mga santos propeta, aniya ay dumating na iyong sasakop sa sala. Ito na nga na pagnilay, lubos naggunang-gunang, di na lubhang mababalang, bibihisan kapag buwan ang kanilang kahirapan. Ay ano'y nang mamatay na ang esposo ni Maria, inilibing kapag daka, si Jesus na may kasama, tumatangis ang dalawa. Mga ugaling lahat na sinunod ng biringina, nagluksa kapag karaka, tanda ng ganap na sinta kay Seth, niyang asawa. At ako aniya lamang kay Jesus na inutusan, pinapaghahanda bilang na maglilinis ng daan sa kaniyang lalakaran. Ito ang ibibinyag ko, tubig na sadyang totoo. Ngunit kung siya'y parito, ang ibibigay sa tao'y grasya, tunay na saklolo. Sa ito'y maipahayag niyong bautistang nangusap, isang araw na may kagiyat, sa darating ang Mesiyas na ang nasa ay pabinyag. Ni Jesus na nakita, ngunit hindi nakilala. Ni Juan ang pinsan niya, sa loob ay pinagsiya na pagwari kapag daka. Lalo na nang mapakinggan yaong wikang binitawan, ako'y binyagan mo Juan, dito nagpasyang tunay ang katoto niya't pinsan. Napilihan at ng lumo, yaong marangal na santo, aniya ay ano ito, pabibinyag ang puon ka sa isa hamak na tao.
Bago ay ang karampatan, ang ako'y siyang binyagan ng mahal mong mga kamay, sapagkat Diyos kang tunay, nagkatawang tao Mahukay lamang. tuwir pa, Juan ako ay sundin mo, nitong hingi ko sa iyo, at nang tularang totoo ako ng tao. Di na tumugon si Juan dito sa kaniyang pinsan. Lumusong silang nagsabay doon sa ilog ng Jordan. Si Jesus ay At nang umangin sa bininyagan. pampang, ang langit agad nabuksan, at ang Espiritong tunay na naugat pumatnubay kay Jesus na pong mahal. At narinig naman dito boses ng Padre Eterno, ipinangusap sa berbo. Ito ang wikay anak ko, minamahal kong totoo. Tuguang hindi ano lamang ang buong sangkalangitan, ang hilis ay nag-awitan, pagpupuri walang humpay sa Mesiyas na maalam. Nang maganap na at matapos ang pagbibinyag kay Jesus, nagpaalam na tibobos sa kaniyang pinsa't ilog na masintahin ngang lubos. Nagtuloy sa kabundukan si Jesus na pong mahal, at magkukulas yung tunay, kusang napatukso naman sa demonyong tampalasan. Ano nga'y nang dumating na sa bundok na pinipita, pumasok kapag karaka, isang yungib o kuweba, doon nanalangin siya. Di kumain kaunti man doon sa pagayunan, puyat gutom 10 uhaw, tiniis na paminsanan sa 40 ngang araw. Ining nakamute ka. Nang maganap ngang totoo, pag-ayunar na ito, nagutom na nga si Kristo, dito na nga ni tinukso ng mandarayang demonyo. Nakitulad nakimukha sa tao ang magdaraya, na parang isang matanda, dumulog na alipala kay Jesus, agad nagwika. O katuto ko aniya, sa masid ko ay anak ka, nang
Diyos na poong Ama, ano't ika'y nagbabatago tumuhaw na lahat na Totoo nga't naliliham sa sulat na papalaman, mangyayaring walang liban, nasa iyong wika lamang yari ang anong bagay. kaya ngayon ang wika ko na iniuulat sa iyo, magmadaling ang gawin mo, maging tinapay ang bato at nang may makain tayo. Pagod na kapag puwan, yaong si Jesus na mahal, aniya ay hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tawong sino't alinman, Kundi sa grasya't awa, mga mahal na biyaya, ang Diyos Haring dakila, siyang ikabubuhay nga ng taong kaniyang likha. sa di mangyaring totoo, daya't lalang ng demonyo, nagbantang nagpanibago, agad dinala ni Kristo sa pinakulo ng templo. Kung baga sa katuwiran, ang pinakulong tinuran ay ang katastasan sa bubeda ng simbahan ng Jerusalem na bayan. Nang doroon na si Kristo, muli na namang tinukso ng magdarayang demonyo, ibig din niyang matalo, kaya ang wika'y ganito. Aniya ay kung... Ining, ikaw na. Aniya ay kung mistula, tantong ikaw ay anak nga ng Diyos Haring dakila, magpatibulid kang bigla mula diyan hanggang lupa. At sapagkat nakasulat na hindi mapapahamak, kung totoong Diyos anak, pipigilit itataas ng anghel nilang alagad. Sumagot si Heso Kristo sa magdarayang demonyo na ang wika ay ganito.
laban. Ang pagtukso'y nilulan, at si Jesus ay tinangnan, dinala sa kabundukan. Dito sa bundok na ito, ipinatanaw sa berbo ng magdarayang demonyo, madlang bayat mga renyo at kayamanang totoo. Aniya ay ako lamang, may-ari at nagtatangan nitong madlang kayamanan na inyong napapagmamasdan sa mga sakop kung bayan. Ito ang pangsabi ng demonyong lilong dati kay Jesus wikay gayare. Hae cominio tibidabo si cadens audum naberesme. Kumbaga sa katuwiran na nitong lilot sukaban, na kung nais mong makamtan, nariritong kayamanan, ako ay iyong luhuran. Ay sambahin mo at lumuhod sa harap ko, hindi sasalang totoo. Ibibigay ko sa iyo mga kayamanan dito. Ano nga'y nang mapakinggan ni Jesus ang gayong bagay, gumamit ng kadiyusan at buong kapangyarihan, sumagot sa tampalasan. Ang sarili ng demonyong lilong dati ay sumagot at ang sabi ni Jesus na pong kasibade Satanas ang pakle sa katuwirang totoo ni Jesus sa demonyo. Satanas, manaw ka rito, hayot ilag sa harap ko, ikaw ay pasa impyerno. Malaman sa sulat napapalaman ang poong Diyos nga lamang, siyang dapat na luhuran at sambahin gabit araw. Nang marinig ng demonyo itong winika ni Kristo, natulig na at nang at nabulid sa impyerno, tako
lungkot na di mamagkano. Ang buong kaisipan nitong demonyong sukabaan. Si Jesus ay tao lamang na tantong kinakasihan ng Diyos sa kalangitan. Ay sa matapos ang pananalo ni Jesus sa demonyong lilungluon, sa langit na may nanaog anghel na sugo ng Nagkakanta Diyos. at umaawit ang karamihang angheles, dalay tinapay at tubig, at alaalang masakit ng ama niyang marikit. Kumain na kapagkuhan si Jesus niyong tinapay, lumagok ng tubig naman, saka pinasalamatan ng Ama sa kalangitan. Nasa bundok na ito ang puong Hesu Kristo, sa hurday pinagsisino, pati si San Juan Santo na mga lilong Hudyo. Nang makita at mapagmasdan ng Pariseo na tanan, mga gawang kabananan ng prekursor na si Juan doon sa ilog ng Nagtisiyan ng lahat Pariseyos at Eskribas, sa loob nila tinagap siyang totoong Mesiya, si San Juan na buminyaan. at ang naisipan ay ang kanilang paronan. Tatanungin baga bilang kapag dating agad naman tinanong na si San Juan, Ay Maginoo, ikaw bagay si Kristo. Aniwan hindi ako, kung gayon ikaw ay sino, si Elias, bagay santo. ani San Juan mapalad ako'y hindi si Elias, hindi propeta at pantas. Boses akong nagtatawag niyo, mahal na Mesiyas. Ang na naglilinis ng daan na kaniyang lalakaran. Kaya nga ang katampatan kayo ay mag-iba ng asal. Nang matanto at mabatid ng mga imbahadores, nanaw na sila at umalis. Gawa ni Huwang mabait, bininyagan balang lumapit.
Tapat pagkarinig na si Juan napipit, si Kristo'y agad nagtindig, sa paglakad ay sumapit sa itaas ng Nazaret. Isipan sa Kaparnaum pumanaw, at doon siya tumahan, paghanap sa nadidilim malan ng taong makasalanan. Malapit na yang sabi nitong makapangyayari, bati ni Juan Gayari, wikae siyags de kitulis pikatamunde. Tinuturo sa tao, tingnit iyan ang kordero, ang Diyos na masaklolo, nakawawalang tuto ng kasalanan sa mundo. Jesus ay umalis at umuwi sa Nazaret. Yaw namang si San Andres at ang kasama'y inakit sumunod sa puong ibig. Ngunit at yaong kasama ni Andres agad kinita, wika ng ibang bihasa, yaon daw ay hindi iba at si Juan Ebangelista. Ang dalawa ay nagsisunod doon sa bahay ni Jesus. Nang sila ay mapanood ng Birhen inang Tibobos, tuway di matapos-tapos. Doon sila inaralan ni Jesus na pong mahal ng pagkakaginhawahan, nang matapos mapakinggan, alis na sila at nanaw. Walang makapara ng kanilang kaluluwa ang ginawa kapag daka ni Andres kung sino siya, si Simong kapatid niya. At sa laking katuwaan ng kaniyang gunam-gunam, si Simon ang masumpungan, binati na kapag kuwan, wikay Bidimos Mesias. Makatuwid kung baga amin aniyang nakita, ang Mesiyas na maganda, kaya irog sumunod ka. Amo siyang makilala. Nang matanto at mabatid ni Simon, sabi ni Andres, sumunod
Doon naman ang sumapit, binati ng pong-ibig. Ang kay Jesus napahayag, Simon, ang iyong pamagat, na kay hunakangang anak, at mula ngayon ay sipas ang sayo'y itatawag. Itong sipas na wika ko na itatawag sa iyo. Ang kahulugan ay Pedro, sa makatuwid ay bato, tigas na di mamagkano. Ito ay may pangusap niyang mahal na Mesiyas. Doon siya pinalaga ng maghapon at magdamag, inaralan ng banayad. Ng pagkaumaga, si Jesus ay lumakad na. Yaong tatlo ay kasama. Si Felipe ay nakita doon sa bayang Bethsaida. Binati na ng ganito ng puong si Jesucristo. Felipe, ako'y sundan mo. Sumunod namang totoo si Felipe sa kordero. Nang isa namang umaga, si Nathanael ay nakita ni Felipe mapaninta. Binati kapag karaka, ito ang ipinagbadya. Ani Felipe katuto ay nakita ng mata ko si Jesus na Nazareno, yaong pangakong totoo ng mga propetang santo. Wikang yaoy nang mabatyag ni Nathaniel ay nangusap. Ano kaya at nagbuhat sa Nazaret ang Mesiyas, yao'y isang bayang hamak. Dili baga na bibili sa Eskriturang hayag natin ang Mesiyas kung dumating. Di iba nga at sa Belen ipanganganak ng Birhen. Cheska. Saka ngayon ang wika mo na siya ay Nazareno. Ani Felipe ayua, mangyayari ngan totoo sa Galilea, paririto. Kung ibig mong makilala, sa akin ay sumama ka.
agad namang nakita. Si Jesus ay binati na ni Pilipeng nagbabadya. Ang isinagot ni Kristo nang winika ay ganito. Aniya ay tingnan ninyo, ang Israelitang tao sa akin ay naparito. Si Nathaniel ay nagbadya. Maestro, saan aniya? Ako'y iyong nakilala. Ani Jesus sa higuera ay doon kita nakita. Do'y dinadalangin mo sa Diyos Haring Ama ko na ipakita sa iyo, ipakilala kung sinong Mesiyas na totoo. Gayon, wikay nang masabi ni Jesus na pungkasi sa katuwaang malaki. Si Nathaniel ay nagpuri, wikay tu is Filius din. Idinugtong na wika rin, puring to Israel, kumbaga Tagalogin, anak ng Diyos kang tambing at hari ka ng Israel. Nang mabati na ng gayon, ay nauwi na itong puon, ang Nathaniel pa lang yaon, si Bartolomeng apostol pahayag ng marurunong. Nang si Jesus ay sumapit sa bayan niyang Nazaret, ay nangagsisamang pilit yung 5 apostoles sa kaniyang iniibig. Ang araw naman sila piniging sa isang boda, kasama ang birheng ina naglakbay kapag karaka doon sa bayang Kana. Nang sila nga ay dumating doon sa mahal na pigi, ay oras na ng pagkain, pinaluklok ng birhen at si Jesus ay kapiling. Sa karamihang totoo nagsidalong mga tao, inulang ng alak dito kahiyay magut-magon iyong
bunying dispusado, nang matanto ni Maria nilihim ang anak niya, bunsong giliw ko aniyan, dito ay walang alak na mahihiya. May Buddha. Salamat. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay dinipon ng Diyos, nakapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man, tayo ang magdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay dinipon ng Diyos, nakapiling niya. Sabay-sabay ngang mag-awitan ng mga bansa. Tayo'y itinuring ng Panginoon bilang mga anak. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay dinipon ng Diyos, nakapiling niya. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay dinipon ng Diyos, nakapiling niya. Tayong lahat ay dinipon ng Diyos, nakapiling niya. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Naka-live po tayo. Babasahin lang po ang gospel. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, nagpapasalamat kami sa araw na ito dahil higit sa aming mga pang-araw-araw naming ginagawa, nabuhat sa iyong kabutihan, sa aming mga salita, sa aming mga isip, sa aming mga nagagawa. Salamat, Panginoon, at kami iningatan mo. Nawa, Panginoon, naririto kami at
kami ay naninikluhod at nagbabalik loob sa iyo na kami ituring mong tunay na mga anak kapatid at tagapagmana ng kaharian. Naway lukuban mo ng banal na espiritu upang kami hindi matukso. At lalong hingit ay puspusin mo ang bawat isa ng banal na espiritu sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon na bubuhay at naghahari kasama ng mga santo ng mahal na Birheng Maria na bubuhay at naghahari Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas 4:4 hanggang 1 to 14. Mula sa Jordan, bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu Santo sa ilang. Sa loob ng 40 araw at doon siya'y tinukso ng dyablo. Hindi siya kumain ng anuman sa buong panahong iyon. Kaya siya'y nagutom. Sinabi sa kanya ng dyablo, "Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, iutos mong maging tinapay ang batong ito." Ngunit sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, ang tao'y hindi lamang sa tinapay nabubuhay." Dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na lugar at sa ilang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa buong daigdig. Sinabi ng dyablo, "Ibibigay ko sa iyo ang pamamahala sa lahat ng kahariang ito at ang kadakilaan nito. Ipagkakaloob ito sa akin at maibibigay ko sa kanino mang naisin ko. Kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging sa iyo na ang lahat ng ito." Sumagot si Jesus, "Nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran." Dinala siya ng dyablo sa taluktok ng templo sa Jerusalem at sinabi sa kanya, "Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, magpatihinulog ka. Dahil nasusulat, sa kanyang mga anghel ikay itatagubilin at sila'y uutusan upang ikaw ay ingatan. At sa kanilang mga kamay, ikay aalalayan ng sa mga bato, paamoy hindi masasaktan." Subalit sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos tuksohin si Jesus sa lahat ng paraan, umalis na ang dyablo at naghintay ng ibang pagkakataon. Bumalik sa Galilea si Jesus na sumasa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu na pabalita sa mga karatig bayan ang tungkol sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo.